Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 4, 2026 at pag-usapan po natin yung balita po kahapon na mukhang misleading sapagkat meron pong pagbabago eh. Kasi inakala po ng publiko na meron na pong rekomendasyon through partial report ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nito pong si Senator Ping Lacson. Kaugnay nga po ng rekomendasyon na pagsasampa ng kasong plunder at iba pa sa mga personalidad na sina Senators Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at mga iba pang kawani ng ating gobyerno. Kasama din po dyan, syempre, ang nagtatago ngayon na si dating Congressman Saldico. Pero yan po ay mukhang false alarm lang po, unfortunately. Ito po kasi yung pinag-ugatan ng balita kahapon. Bago tayo magpatuloy, wag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating live stream mga tol. Maraming salamat. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga ginagawa dito sa ating channel na pagsuporta sa gobyerno. At syempre, malaki po ang tulong niyan personally kay Top 1. Ito po yung naging balita kahapon, February 3, 2026 na pinaputok po ng Bilyonaryo News Channel. Senate Funnel 6 Plunder Raps versus Escudero, Estrada, Villanueva, others over flood control mess. In fact, natalakay nga po natin ito sa ating maikling reels at live stream kagabi, no? Pero mukhang hindi pa po ito talaga ang sitwasyon. Pero basahin na rin natin. Sabi po dito, the Senate Blue Ribbon Committee has recommended the filing of plunder, graft, and other criminal charges against Senators Francis Escudero, Jinggoy Estrada, and Joel Villanueva, as well as former Senator Bong Revilla, resigned Ako Bicol Representative Saldico, and several others over the multi-billion peso flood control scandal. In a draft partial committee report, the Senate Anti-Graft Panel also named former Caloocan City Representative Mitch Kahayon Uy, former Education Undersecretary Trigib Olivar, and businessman Maynard Ngu, who supposedly collected the kickbacks for Escudero. Clearly established by the evidence on record is an organized and well-coordinated payment and receipt of bribe system by various participants to the subject anomalous flood control transactions, which demonstrates unity of purpose and conspiracy in the commission of the crime of direct bribery. Ayon po sa quote-unquote partial report. Pero ito po uulitin natin. Ito po ay draft pa lamang as cleared now by Senator Ping Lacson. Kaya puntahan na po natin yung paglilinaw dyan nito pong si Senator Ping Lacson. Sa kanyang Facebook page, nilinaw po ni Senator Ping Lacson 5 hours ago na wala pong Blue Ribbon Partial Committee Report. Meron lamang po draft copy for discussion. No? There is no partial committee report by the Senate Blue Ribbon Committee on the flood control project issue as of this time. A draft partial committee report is to be discussed with the committee's members tomorrow, as many members want to discuss it first. It is in accordance with our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation and the rules of the Blue Ribbon Committee. O yan malinaw na po. Wala pong partial report mula po sa Blue Ribbon Committee, kung hindi draft copy lamang po for discussion among its committee's member. No? At yan nga po ay dinenounce ng Senate President po natin na si Tito Soto. Soto, ayon po sa ABS-CBN News, denounces leak of draft of Blue Ribbon Committee report on flood control scandal. Ito kasing Billionaire News Channel, ang galing nila sa investigative report, Ang dami nilang mga pagbubulgar ngayon na kinalauna nagiging makatotohanan naman. Pero ang tanong, paano kaya sila nakakuha ng draft copy na ito ng Blue Ribbon Committee? Meron sigurong titwitty bird
dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee kasi imposible naman na mapapasakamay po ito ng mainstream media nang walang nagbibigay po sa kanila. Sabi po dito sa balita, Senate President Vicente Soto III on Tuesday denounced the circulation of a draft committee report of the Senate Blue Ribbon Committee on the alleged flood control scandal. Among others, the draft report recommended the filing of criminal and administrative cases against three of their colleagues, Minority Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva, and former Senate President Francis Escudero, whom Soto ousted in a coup last September. Soto, eto na ngayon yung isa sa mga issue kasi mukhang nababanatan ngayon yung ilan sa mga senador, partikular yung sinusuportahan kong senador na si Senator J.B. Ejercito dahil po sa pag-retract nila ng signature dito po sa sinasabing draft. Soto also acknowledged receiving a letter from Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri and Senators Sherwin Gatchalian and J.B. Ejercito withdrawing their signatures from the draft report. It's not an official report. The official one will be discussed tomorrow pa. Mali yung nag-leak na MRO or Media Relations Officer, Soto said of the committee report as well as the withdrawal of the three senators. Kaya nag-withdraw yung nag-sign, draft for discussion pa lang yan. Masyadong hot yung nag-leak. Sino kaya yung nag-leak? Yan, Soto was shown by members of the media copies of the draft report and the letter, both of which had been circulated among journalists. Zubiri has acknowledged the letter, while Gatchalian and Ejercito have yet to issue their comments. The letter is self-explanatory, guys. Too early to sign any committee report as it's still being finalized. In the letter, Senators Zubiri, Gatchalian, and J.B. Ejercito said they are withdrawing their signatures until a final committee report has been prepared and to give us more time to study that final report. Ito po yun, balita ng politico.com.ph, Mig Zubiri, J.B. Ejercito, Wing Gatchalian withdraw signatures from draft report implicating Cheese, Jinggoy, Joel Villanueva. At yung nilalaman po mismo ng letter, ito po, February 3, 2026, Senator Panfilo Ping Lacson, Committee on Accountability of Public Officers, Chairperson, Dear Senate President Pro Tempore Lacson, we understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issue of corruption on the flood control and other infrastructure projects, which was earlier presented to us. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study that final committee report. As read kanina sa balita, inacknowledge po ito ni Senator Mig Zubiri. No? But sabi po dito sa balita, wala pa pong reaksyon dito si Senator Wing Gatchalian and Senator J.B. Ejercito. Kanina, bago po natin gawin itong topic na ito, hindi ko pa alam ang sitwasyon na may ganito, na nagwi-withdraw sila ng signatures doon po sa draft report. Nakita ko lamang po ito sa page na Juan Sandugo kasi nakalagay po dito sa Juan Sandugo, laban o bawi. Siyempre, curious ako dahil sinusuportahan natin si Senator J.B. Ejercito hindi naman pwede yung laban o bawi sa mga sinusuportahan natin. Kaya ilalam ko ngayon yung sitwasyon personally kay Senator J.B. Ejercito. Inalam ko yung kanyang panig. Nag-message po ako sa kanya.
hinggil dito sa post na ito ng Juan Sandugo. Laban, laban, bawi, bawi. Taki pa na ba? Kasi pagka ganito po yung title o caption ng isang page, maaaring mag-double understanding or sa perspektibo ng mga mambabasa at manonood, magkakaiba ang mangyari. Parang ang sasabihin dito, may poproteksyonan yung tatlo na nag-withdraw o kaya naman iba pang mga kadahilanan. Pero most likely, ang lalabas sa harapan ng kaisipan ng publiko, poprotektahan itong tatlo yung mga binabanggit sa report na kapwa nila senador, which is hindi po ganoon ang sitwasyon. Sa ipinadalang mensahe po sa atin nitong si Senator JB Ejercito, nakikiusap siya na gawin nila ang kanilang trabaho ng naaayon po sa tamang proseso, no? Kasi para sa kanya, madaling lagyan ng mga meaning yung balita na lumalabas sa kasalukuyan na porket sila ay nag-withdraw ng signature, parang papanigan na nila yung mga kapwa nila senador. Sabi niya nga, marami tayong mga hindi alam na nangyayari sa trabaho nila. Bigyan natin binibigyan ko ng benefit of the doubt dito si Senator JB Ejercito. Pero ang pinaka punto kasi dito mga tol, draft copy pa lang yon, 400 pages at humihingi sila ng panahon para masuri talaga ng gusto, mabasa nila yung draft copy for discussion. At sabi niya may mga kulang pa daw, kaya yung pirma ay binawi nila. O yun po, yung pahayag ni Senator JB Ejercito. At ako'y naniniwala sa kanya mga tol kasi ang hirap naman na isipin na iilan na nga lang ang mga senador tapos lahat pa pagdududahan natin, mabuti na lang siguro isara na yung Senado kung gano'n ang magiging sitwasyon sa kasalukuyan. Kaya yung mga sa tingin natin na matitino, depende sa inyong paniniwala yan, bigyan po natin ng benefit of the doubt na ginagawa po nila yung kanilang trabaho. At ako naniniwala ako na kahit kapatid ni Senator JB Ejercito, si Senator Jinggoy Estrada, hindi niya ito kukonsintihin mga tol. Malakas ang paniniwala ko na gagawin ni Senator JB ang nararapat. Kung sa tingin niya, base sa report na yan, draft copy ng for discussion ng Blue Ribbon Committee, kaugnay ng hearing dyan sa Flood Control Project Anomalies, may mga ebidensya laban sa kanyang kapatid, hindi niya pagtatakpan ito. Ako yung malakas ang paniniwala ko dyan. At kung kaya niyang gawin yon sa kanyang kapatid mismo, how much more sa kanyang kaibigan lamang na sina Joel Villanueva at Chis Escudero. Kasi dito mga tol, ang pinag-uusapan po dito yung tamang gawin, nararapat na dapat mong gawin nga bilang isang senador. At political future na rin ang pinag-uusapan dito. Kapag ka apparent talaga lantaran ang mga ebidensya laban sa tatlong senador na ito, tapos kakampihan pa nila ng hayagan, masisira sila sa harapan ng publiko. Ayan tanong, bakit pumirma agad? Then babasahin at pag-aralan, sabi ni Edwin Tolosa. Yan din ang naglalaro sa isipan ko, no? Pero alam niyo mga tol, draft copy kasi yung pinapirmahan, hindi naman resolusyon, ay hindi naman final copy report, no? Pag sinabing draft copy, merong presumptions kasi na normal yan sa mga magkakasama na usually pipirmahan mo yan, total draft copy lamang yan, acknowledgement na na-receive mo yung draft copy, but it doesn't mean na nag-a-agree ka na kagad doon sa for discussion pa lamang. Yan ang aking sapantahan dyan kasi hindi ko na yan tinanong kay Senator JB Ejercito dahil meron na akong understanding sa ganyang mga katanungan. Ano? Ang dapat sigurong maging tanong natin dyan, kung yung mismong report, final report, for example, pinirmahan ng hindi binasa, doon ako magtataka. Kasi dito, since draft copy, acknowledgement, pipirmahan mo, total draft copy for discussion yan, aso lang, ang problema, nileak ng media. Yun ang problema ngayon, kaya lumalabas tuloy na parang kailangan mong
gawin yung sa tingin mo tama. Depende ngayon sa interpretasyon ng nasa publiko o kung sino man yung makakabasa o makakaalam ng balita na ito. Again, sa parte na ito, kinakampihan ko honestly si Senator J.B. Ejercito. Kung ano ang maging tingin ninyo kay Senator J.B. Ejercito dahil binawi nila yung pirma nila dyan, opinion nyo po yan. Wala po tayong magagawa dyan. Hindi natin kilala sina Senator Wing Gatchalian at Senator Mig Zubiri. But ako, may personal communication kasi ako kay Senator J.B. Ejercito, mga tol. Kaya naniniwala ako sa kanya na gusto niya lang gawin talaga yung kanyang trabaho. Kung pumirma man siya, palagay ko lang ito. Hindi ko naman hawak ang isipan ng Senator J.B. Ejercito. Dahil sa presumption na since draft copy yan, for acknowledgement lamang. But not necessarily they will agree doon sa nilalaman ng draft copy. Kasi ang linaw naman nung sinasabi dito ng Senator JB sa kanyang mensahe sa akin gusto nilang mabasa na ng buo yung mahigit sa 400 pages na draft copy bago nila i-fix na talaga sa final report yung kanilang mga signatures. Anyway, yan po yung sitwasyon kahapon, mga tol, na maaaring ipinagdiwang ng publiko. Ang dami nga pong mga manonood natin dyan ang natuwa dahil nga feeling natin, talagang, eto na, yung pinaka-aantay natin ng mga big fish. Makakasuhan na. Pero alam niyo mga tol, ito yung malaking pagkakaunawa malaking maling pagkakaunawa ng publiko sa trabaho po ng Blue Ribbon Committee. Gusto ko lamang pong linawin sa inyo na kahit anuman ang nagawang paglilinaw, pag-iimbestiga, pagkalap ng mga ebidensya ng Senate Blue Ribbon Committee, ito po ay recommendatory in nature lamang. Ibig sabihin, kahit wala sila, pero maganda dahil nakatulong talaga sila sa maraming mga impormasyon, pwede pa rin pong makasuhan itong tatlo na ito at iba pang mga pangalan na binabanggit po sa draft for discussion na yan. Bakit? Kasi ang talaga namang nag-iimbestiga, hindi naman po ang Blue Ribbon Committee. Sila ay nagsasagawa ng investigation in aid of legislation. Hindi po sila magpo-prosecute. Hindi po sila ang magsasampa ng kaso. Kaya kahit wala yung Blue Ribbon Committee na yan, kung tutusin, okay lang. Ang nagiging advantage lang naman ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, publicly available po ito para tayong nanonood ng series. Real time nakikita natin kung sino yung mga testigo, kung ano yung mga ebidensya. But again, that is in aid of legislation. And the most na magagawa nila sa paghahanap ng katarungan is to recommend only, not to prosecute. Kaya kung meron man tayong dapat ditong pinipiga, that is the Department of Justice and the Office of the Ombudsman. At sa ating pagkakaalam, ang Department of Justice ay patuloy pong nagsasagawa ng kanilang fact-finding investigation against these individuals. Ang ating Office of the Ombudsman, on the other day, nagpahayag na po si Ombudsman Boying Remulla na yung mga senador malapit na pong mahinog yung mga kaso na kanila pong iniimbestigahan laban sa kanila. Partikular na tinukoy po dito ni Ombudsman Boying Remulla, although wala dito si Senator Jingo Estrada, ay sina Senators Joel Villanueva, Chis Escudero, at Mark Villar. Sa Senate Blue Ribbon Committee draft for discussion report nga na yan, wala doon si Mark Villar Pero dito sa Office of the Ombudsman statement, or mismo kay Ombudsman Boying Remulla, kasama si Mark Villar.
Mahihinog na umano para maging kaso ang nasa 12 iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay pa rin sa manumalyang flood control project. Kasama rito ang investigasyon kina Senador Mark Villar, Cheese Escudero at Joel Villanueva. Nakatutok si Salima Refran. Sa mga naghahanap ng matataas na opisyal sa mga pananagutin kaugnay ng flood control scandal, sinabi ng Ombudsman na tahimik na gumugulong ang investigasyon sa ilan sa kanila. We have around 12 very, very ripe cases or investigations that are about to ripen into cases. 12 of them are already in the answering process. You know, the respondents have started filing their counter affidavits. Kasama rito si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar. There's a team that is investigating that already. But I don't think it's reached preliminary investigation. It's still under fact-finding. Gumugulong na rin ang investigasyon kina Senador Cheese Escudero at Senador Joel Villanueva. They're under investigation. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero. But it's moving. It's moving. But we just have to be careful about every move that we make on these matters. Nauna nang tinanggi ng tatlong senador ang pag-uugnay sa kanila sa flood control scandal. Si Villanueva nga nakapagsumite na ng kanyang counter affidavit sa pag-usad ng investigasyon ng DOJ sa ilang reklamo. Samantala, susulat umano si Remulla kay House Speaker Bo GT para ireklamo ang proseso ng pagbibigay ng Kamara ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga iniimbestigahang kongresista. Idinahilan sa kanila ng House Secretary General's Office na kailangan pa raw na dumaan sa plenaryo ang SALN request nila. Lately, our teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Because the Secretary General's office is saying, I've been told, that it has to pass through plenary for them to release a SALN. And I don't buy that excuse. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Nais rin ni Remulla na masilip ang umano'y conflict of interest ni House Secretary General Cheloy Garafil sa isyong ito. The Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are we're just harboring suspicions that they may be protecting people. Stop doing that because this is a very urgent matter for the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Garafil. Kaugnay naman ng pahiwatig o feelers umano ni Zaldico na pinapadala sa pamamagitan ng mga pari kung seryoso anya ay kailangang mag-restitute o magsoli siya ng perang nakuha umano sa gobyerno. It's a significant amount of money. Billions. Billions, of course. Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Ang kahandaan anya magsoli ang magbubukas ng pinto sa mga posibilidad para kay Ko. Possibility ba yun? Pagiging state witness. O ito, bigyan natin ng pansin si Wonder Woman. Kasi mainit ito kay Senator JB Ejercito eh. Sabi niya, ano ba aksyon ni JB sa ethics committee niya? Di na magtataka kung binawi niya pirma, wala niyang aksyon sa hawak niyang committee. O, ito po, nakikita ninyo, Senator JB Ejercito. Tinanong ko. O, yan, babasahin ko po yung tanong ha. Sen, tanong ng mga manonood, ano daw po ang update sa ethics complaint kay Cheese Escudero? Wala pang sagot ha, hindi pa narisisin yung message natin. Pagka nasagot, babasahin ko po sa inyo yung message ni Senator JB Ejercito. Pero again, babalik po tayo dito sa pinag-uusapan natin. Masyado tayong napipix fixated ang ating posisyon sa ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero kung tutuusin, ang mas pinupukusan dapat natin dito ang Department of Justice at ang Office of the Ombudsman. Uulitin ko po sa inyo, the most na magagawa ng Senate Blue Ribbon Committee is to recommend only, not to prosecute. They are there just
to hear in aid of legislation. Yun lamang, wala nang iba. No? Hearing in aid of legislation, and the most is to recommend filing of criminal cases sa mga taong sa tingin nila merong ebidensya ng paglabag sa batas. At ngayon, ina-update na natin kayo. Ano ba ang ginagawa ng Office of the Ombudsman? Yung mga gusto nating makasuhan, eto na, binabanggit na ng Office of the Ombudsman. Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, hindi nga kasama si Senator Mark Villar doon sa draft copy ng Blue Ribbon Committee, pero eto binanggit ni Ombudsman Boyong Remulla. And ang Department of Justice, almost Okay, so good a week ago afternoon. or almost 2 weeks ago, ito po yung naging update tungkol naman po kina Villanueva at iba pa. O, muli ka natin balikan mga tol. This afternoon at 2 p.m., preliminary investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator Joel Villanueva. And Senator Joel Villanueva filed a motion for extension asking and requesting the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, O, yan ha. which the panel of prosecutors granted. And so hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kontra sa laysay. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just one, but O may nagtanong, nakita ko lamang, bakit si Bong Revilla nakakulong na? Chis Escudero, ang laki ng atraso lalo na sa PhilHealth. Ako po, sasagutin ko yan base lamang sa public information na nabasa po natin at napanood natin. Overwhelming daw po kasi ang naging ebidensya kay Senator Bong Revilla. Kaya mas mabilis ang naging proseso. Kina Senator Chis Escudero, mukhang nahihirapan po yung ating Department of Justice at Office of the Ombudsman para po idirekta yung mga paglabag sa kanila. Ibig sabihin, nangangalap pa ng sapat na ebidensya, pero narinig naman po natin sa sinabi po ni Ombudsman Boyong Remulla, nahihinog na. Ito, tatanungin ko kayo, ano ba gusto ninyo? Mabagal na proseso pero sigurado ang conviction, o mabilis na proseso pero sa huli acquittal? Ano ang nangyari sa PIDAP? Sinapolis lamang ang nakulong at yung mga mabababang mga public official. Pero yung 3 senador na nasangkot, dating senador na mayapa na po ngayon, Juan Ponce Enrile, dating senador Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, acquitted sila. Gusto nyo bang maulit yon? Kung tutuusin, hindi nga mabilis ang proseso sa kanila nung time na yon. Comparatively speaking, pumutok ang PIDAP scam noong 2013. Sometime in August. Sana tama yung pagkakaalala ko. Lumabas ang warrant of arrest at nakulong ang mga senador na binanggit natin 2014, almost a year. Almost a year na yung prosesong pinagdaanan nila. Pero sa huli, lumabas pa rin na wala silang kasalanan. Kasi hindi naayos ng prosecution ng gobyerno nung panahon na yon na malakas ang kanilang laban sa mga naging akusado. Eto ngayon, kung tutusin, napakabilis ng proseso kay Bong Revilla. Kaya kinakabahan ako dyan eh. Baka kinalaunan, itong si Bong Revilla, ma-acquit na naman ito dahil sa napakabilis ng proseso na nangyari sa kanya. Wala pa naman tayong 1 taon. July 28, 2025, ipinahayag ng ating Pangulo ang Flood Control Project Anomalies. Mahiya naman kayo. Yan yung tumatak sa isipan ng publiko. Pero ngayon, gumugulong ang proseso. Wala pang 1 taon. Kaya ako, mas mamarapatin ko ng di baling tumagal yan ng 1 taon, basta sigurado yung conviction. Atat na atat tayo makulong ang mga yan, tapos kinalaunan, mapapawalang sala, para tayo naggagaguhan na nung ganun. Di ba? Nasa sa inyo yan mga tol. Opinion nyo naman yan. Nire-respeto ko. Tama kayo. Mali ako. Sabi nung isang vlogger at artista,
Ganun lang yun. Pero sa aking posisyon, mas mamarapatin ko na tumagal ang proseso basta may kasiguruhan na ang mga balasubas sa ating gobyerno sa huli maparusahan. Ganun lamang po kasimple yun para sa akin. Tuloy po tayo sa pakikinig dito sa Department of Justice. 3 in total malversation cases before the DOJ. Just for everyone's knowledge, just recap lang, review po tayo. Ang pending flood control anomaly cases here are 14 in total. Okay? Ano po yan? The initial batch, the first batch of... Unfortunately, baka busy na si Senator JB. Trabaho na ngayon No? Hindi niya pa nasisin yung message natin. Pero i-update ko kayo. Pagka nasin ni Senator JB ito, sasagot ito. Kanina, umaga kasi, wala pang alas 8. Wala pa siguro sa opisina niya. Kaya mabilis na nakapag-scene. Kagabi, nakapagkwentuhan din kami ng bahagya. Bahagyang-bahagya lang. Pero, hindi ko pa naitanong yung tungkol dito. Tinanong ko lang kasi nakita ko si Wonder Woman at masyado siyang concerned kay Senator JB. Kaya ipinarating na natin sa ating senador. No? I-update ko kayo pagka may sagot si Senator JB sa ibang pagkakataon kung hindi umabot ngayong live stream natin. At iyan nga po mga tol, tuloy-tuloy lang naman ang ginagawa po ng ating gobyerno sa paglaban po sa korupsyon. Nandyan po ang Department of Justice at Office of the Ombudsman na merong kapangyarihan para po mag-prosecute at tumutulong ang Senate Blue Ribbon Committee para sa mga gobyerno, para sa mga ahensya ng ating gobyerno na may kakayahang i-prosecute ito pong mga pinagbibintangan na lumabag sa batas. But again, sana maunawaan natin na kahit ang findings ng Senate Blue Ribbon Committee, ipagpalagay natin na guilty, ipagpalagay natin. Kasi, syempre, hindi naman magre-rekomenda ang committee kung sa tingin nila hindi guilty. Pero wala silang kakayahan to prosecute. Ang decision ay nasa Department of Justice pa rin at sa Office of the Ombudsman. Ngayon, talon tayo ng bahagya ng topic. Mamayang alas 10, magpapatuloy po. Siguro dire-diretso na po yung live streaming natin, pati yung pag-cover sa Committee on Justice ng House of Representatives, kaugnay po ng hearing sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tatalakayin mamaya sa pagpapatuloy nito ay yung sufficiency in substance doon sa ikalawang impeachment complaint. Ito na po yung ipinail ng Makabayan Block. No? Pero mamaya, pansamantala natin ititigil ang live natin sa Facebook kasi i-edit ko yung topic natin kanina ngayon lang para may upload natin sa ating replay channels. No? Kaya mamaya, yung mga manonood natin sa Facebook na mahigit sa 100, i-end stream po natin ito mga tol. Pero sa YouTube, magpapatuloy na po tayo. Dire-diretso na hanggang sa matapos ang hearing ng Committee on Ethics mamaya. Ay Committee on Justice mamaya. At isa pa, merong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte, di ba? Ipinail po ng Makabayan Block yung una at ikalawa yung ipinail naman ng grupo ni na former Senator and now Congresswoman Leila de Lima. Dalawang impeachment complaint yun laban kay Sara Duterte. Pero ito yung medyo, ewan ko kung magagalit kayo o maiinis kayo. Kasi dito sa interview kanina, sa isang kongresista, sinasabi po nito na mukhang hindi na makakakuha ng sapat na boto para ma-impeach sa House of Representatives, ito pong si Vice President Sara Duterte. Ewan ko kung ikatutuwa nyo po yan. Pakinggan po ninyo ang naging interview kay Congressman, hindi ko po kilala.
Doon nagbaon po. Akala ko naman, walang baong pagkain na Ilonggo. Ay, syempre, hindi ubra na ang Ilonggo, walang pagkain. Masarap yung pagkain namin. Congressman Lawrence Defensor. Ayun, si Congressman Lawrence Defensor.